umaga po sa inyo lahat. Salamat po sa ating Panginoon. At tayo po ngayon muli ay magbubulay ng salita ng ating Panginoon. At tayo ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon. At tuloy ang misahe ng Panginoon ay maging pagpapala sa bawat isa po sa atin. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Fernan Celebre po ng Doro Faith Church Philippines dito po sa District 8 sa ilalim po ng pamamahala po ni Pastor Pedro Gondranillos. Salamat po at ngayon po umaga tayo po muna ay bago po mag-aral salita ng Diyos, tayo muna po ay umawit ng isang awit na papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Panahon, ako'y magpupuri sa lahat ng sitwasyon. Ako'y sasamba pagkat ang Diyos ang kapayapaan ng buhay kong ito. Sa Kanya panatag ako. Ang Diyos ang kalakasan ko, dahil sa Kanya ako'y nakapagpapatuloy. Ito'y bigyan ng pagnanasang masunod ang Kanyang kalooban. Sa mga panahong hindi maintindihan, ang Diyos lang ang siyang nalalapitan. Sa Kanyang salita ako'y lumalakas, laging kasama at bigati, kalungkutan, siya ang lalapitan. Sa pagsubok o problema, mananatiling nagtitiwala, pagkat ang Diyos ang lumikha sa buhay kong ito. Dahil sa Kanya panatag ako. Ang Diyos ang kalakasan ko, dahil sa Kanya ako'y nakapagpapatuloy. Binibigyan ng pagnanasang masunod ang Kanyang kalooban. Nalalapitan sa Kanyang salita, ako'y lumalakas, laging kasama at yumayakas. Laging kasama at yumayakas. Laging kasama. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, O Diyos. Patuloy po kami lumalapit sa inyo, Panginoon, upang patuloy po namin hingin, O Diyos, ang inyong pong tulong at matnubay sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita. Pagpalaan nyo nga po lahat, Panginoon, aking mga kapatid, na ngayon po ay aking kasama sa aming pag-aaral at pagbubulay ng mga salita po ninyo. Patuloy nyo nga po kaming
pagpalain, Panginoon. Salamat po. Minabalik po namin sa inyong lahat ang kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa ating Panginoon. At tayo po ay magpasimula na po tayo sa ating pong pag-aaral salita ng ating Panginoon. Nais ko pong i-share sa atin ngayong umaga yung pong aklat po ng Josue chapter 1 verse 9. Ganito po yung ating mababasa. Sa aklat po ng Josue, Kapitulo 1, talata ng 9, ito po yung ating mababasa. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Pagpalain po ng ating Panginoon yung pong kanyang mga salita at nais ko pong share po sa atin yung bilin ng ating Panginoon. Ano po? Ito po yung ating bali pamagat po natin. Ang tagubilin ng Panginoon kay Josue. Kay Josue ano po. At sabi po doon, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. Ngayon po, nais ko pong bahaginin ito pong talata sa 4 na bagay. Ano po? Yung pong una, makita po natin doon na ipinaalaala ng Panginoon kay Josue ang isang bagay. Ibig sabihin, ang Panginoon po ay nagbibilin po talaga sa kanyang mga lingkod. Ano po? Bilang mga anak, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, lagi pong ang Diyos ay mayroong papaalaala po sa atin. Laging nagbibilin ng ating Panginoon sa atin. Ano sabi po doon? Una, sabi po doon, tandaan mo, alalahanin ang bilin ko. Ano po? Yun po yung una sa talata ngayon. Ngayon, sa aklat po ng Mateo, sa chapter 28, verse 19, mayroon pong paalaala o mayroon pong tagubilin ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At napakaganda po yung talata doon. Sabi po roon, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa ibang salin po, ganito po yung masasabi po, mababasa po natin. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ito po yung bilin ng ating Panginoon sa mga alagad. Ano po? Nasabi po doon, kayo anya ay humayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Ano po? Isang napakahalagang paalaala po ito sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod. Hindi lamang po tayo taga-upo sa church, hindi lamang po tayo tagapagsalita, hindi lamang po tayo tagapaglingkod, kundi mayroon pong napakahalagang misyon ng ating Panginoon para po sa atin, ano po, na kung saan ipinahahayag niya dito na kayo anya'y humayo at ibalita ang magandang balita ng ating Panginoon sa lahat. Ano po? Dahil po, ito po yung isang bagay na gusto ko pong pagkukulan po natin ng pansin. Ano po? Na tayo po bilang mga mananampalataya ay mayroon po tayong tungkulin na ibahagi sa tao yung salita ng ating Panginoon. Sapagkat nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Ano po? At tayo po bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod, ay kasangkapan ng ating Panginoon para po magawa yung isang bagay na kung saan madadala ang mga tao sa harapan ng ating Panginoon at ito ay sa pamamagitan ng ating paghayo, pagdadala ng mabuting balita sa lahat ng mga tao. Ano po? Yun po yung ipinapaalaala po sa atin ng ating Panginoon. Amen. Ngayon po, yung pangalawa po, sabi po doon, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ano po? Yun po yung makita po natin po doon sa talata po nating binasa. Bakit kaya sinasabi dito na magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob? Kasi po, si Josue po ay nasa kasagsagan po ng digmaan, ano po, sa panahon po niya. Sapagkat yung mga lupain na kanya pong na ibibigay sa kanila ng ating Panginoon ay mayroon pong mga nakatira, ano po, kung pag-aaralan po natin. At hindi po maliit na labanan yung nangyayari. Ano po, pagka po sila isasakop ng isang lupain. Napaka ano po nang nangyayari, ano po, napaka
Laking digmaan po yung nangyayari. At bilang isang leader, itong si Josue, ay binibili na ng ating Panginoon na magpakalakas. Ano po, lakasan mo niya yung loob, magpakatatag ka. Dahil digmaan po yung kanya kahaharapin, ano po, labanan po yun at hindi po biro-biro po yung labanan na kanila pong gagampanan o kanilang haharapin. Kaya ang isang leader, kapag siya po ay matatag at siya ay malakas, yung kanyang matapang po siya, lagi po siyang nagtatagumpay. Amen. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, kailangan ding taglay din po natin yung pagiging matatag at matapang sa pakikihamok, sa pagharap sa maraming iba't ibang mga pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay. Ngayon po, yun po yung sabi po doon sa aklat po ng Pedro, tingnan niyo po, kung bakit kinakailangan po tayo yung magpapakatatag at pinalalakas ang loob. Ang sabi po doon sa unang Pedro, chapter 1, verse 6, sabi po doon, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanat muna tayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, tayo papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag sa Jesucristo. Kaya po, binibili na ng Panginoon po tayo sa ating panahon po, na magpakatatag at maging matapang o malakas yung loob, ay dahil po tayo ay dumadaan po tayo sa mga pagsubok. Hindi po tayo maaaring hindi dadaan sa mga pagsubok. Kaya ang sabi po doon, bagaman daw yung ginto ay nasisira at pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay, gayon din ang inyong pananampalataya ay nahigit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok, pinadadaan din sa apoy upang malaman kung talagang dalisay ang pananampalataya po natin. Amen. Kaya po ito po yung ating dahilan kung bakit kailangan po nating matatag, matibay, at tayo ay matapang na harapin yung iba't ibang mga pagsubok sa ating buhay dahil po mayroon po tayong kinakaharap na bagay. Ano po yung sabi po doon sa aklat po ng Epeso? Chapter 6 verse 12. Ito po, sabi po dito ganito. Epeso, kapitulo 6, talatang 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno na mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ito po yung isa pa pong dahilan kung bakit kailangan po tayo ay matatag, matapang. Una nga po doon ay tayo ay yung ating pananampalataya ay sinusubok. At dito ay ang atin daw pong kalaban ay sabi po doon ay hindi tao, kundi mga pinuno, may mga kapangyarihan at tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ito po yung kampo ng kaaway. Ito po yung mga jablo na talagang nanliligalig sa buhay ng maraming tao. At bilang mga mananampalataya, tayo po yung pwedeng humarap sa kanila. Pwedeng lumaban. Sapagkat tayo po yung mga lingkod ng ating Panginoon na mayroon po tayong kapangyarihan na harapin ng mga kaaway. Kaya ang sabi po ng Panginoon kay Josue, magpakatatag ka dahil po sila nga po ay lagi nasa digmaan. Ang kalaban po nila ay mga tao. Tayo po sa panahon po natin ngayon, tayo mga mananampalataya, ang sabi po dito ng Panginoon, tayo ay hindi nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan. Tignan niyo po ninyo yung sinabi po doon. Mga pinuno, hindi po yung mga sundalo, kundi mga pinuno. Hindi po ba mga pinuno ng mga hukbo, ng mga tagapamahala ng kadiliman. Ibig sabihin, hindi basta-bastang mga jablo yung kalaban po natin. May kapangyarihan. Kaya po, kailangan
bilang mga mananampalataya, tayo ay may taglay tayong tapang, may taglay tayong kalakasan at tatag para harapin ang mga bagay na ito sa buhay po natin. Kaya yung pong pangatlo, aside po doon, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ano po? Dadun din po yung sa talata po nating binasa sa aklat po ng Hosea chapter 1 verse 9. Yun po pangatlong bagay. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Huwag anya tayong matatakot. Huwag katatakutan yung mga kaaway. Ano po? Sa buhay po natin, talagang marami po tayong kinakaharap na mga bagay. Nakadalasan po ay talagang lalang ng kaaway. Ano po? Talagang tayo ay ang plano ng kaaway, talagang tayo ay magbitiw sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya gumagawa siya ng iba't ibang mga pamaraan para po tayo ay huwag maglingkod sa ating Panginoon. Ano po? Ngayon, tayo bilang mga mananampalataya ay binigyan po ng ating Panginoon ng karunungan na kilalanin ang gawa ng kaaway. Bilang mga lingkod, tayo po ay may kaloob ng pagkilala ng masasamang espiritu. Ano po? Yun tayo, meron tayong kaloob ng discerning spirit. Ano po? Yun po, pinagkaloob ng Panginoon sa mga lingkod ng ating Panginoon. Ano po isa po doon? Ang pangatlong paalaala ng ating Panginoon. Huwag kang matakot o mawawala ng pag-asa. Ano po? Huwag na po tayong matatakot at mawala ng pag-asa. Pasinin niyo po yung sinabi po doon sa aklat po ng mga awit, chapter 42 verse 10 to 11. Ganito po yung ating mababasa. Para bang tumatagos na sa aking mga buto ang pang-iinsulto ng aking mga kaaway. Sabi po ni David, ano po? Patuloy nilang sinasabi, nasaan na ang Diyos mo? Bakit nga ba akong nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo, purihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Ano po, tinin niyo po? Asay po doon ni Haring David, yun anyang mga pang-iinsulto ng kaaway ay para daw tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ano po? Yung pong pang-iinsulto ng kaaway. Ngayon, kaya sabi pagdating doon sa 11, sabi niya, bakit nga ba ako malulungkot at mababagabag? Ano po? Dapat magtiwala ako sa inyo, Panginoon, ano, sa Panginoon, pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Amen. Yun po yung napakahalagang maaari nating gawin habang tayo po ay nasa labanan, ano po, nasa pakikipagdigmaan na kahit ba sabi ni Haring David na kahit yung pang-iinsulto ng kaaway ay tumatagos sa kanyang loob, ano po, ay bakit nga daw ba siya malulungkot at mababagabag? Bakit siya matatakot? Ay samantalang ang kanyang Panginoon ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakasama niya palagi. Ano po? Tignan nyo, sabi po doon sa aklat po ng unang Samuel, chapter 14, verse 6, ganito po yung ating mababasa. Sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, pumunta tayo sa kampo ng mga Filisteyong ito, natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh at walang makahadlang sa kanya. Pagtatagumpayin niya ang Israel sa pamamagitan ng marami o ng kaunting tao. Pasinin niyo po yung kanyang sinabi po dito. Si Jonathan, ano po, ito po yung anak ni David, ano po. Sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, pumunta tayo sa kampo ng mga Pilisteo. Sila pa yung sasalakay, ano po? Sila yung sasalakay doon sa kanilang kaaway. At sabi po doon, natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh at walang makahahadlang sa kanya. Amen. Yun po yung maaari din po nating asahan sa Panginoon na matiyak natin, ano po, at tayo, tumitiyak tayo, talagang tayo ay tutulungan ng ating Panginoon sa ating pakikipaglabang ito, sa ating pong buhay paglilingkod sa Panginoon. Tayo po, spiritual po tayong nakikipagdigma, nakikipaglaban. Ano po, sabi po doon sa Efeso kanina, ang ating pakikipaglaban ay hindi sa mga tao, ano po, hindi ito sa laman at dugo. Ano po, hindi tao yung ating kalaban, kundi mga spiritual na naghahari o may kapangyarihan sa kadiliman, ano po. Sila po yung kaaway po natin, sila po yung kalaban po natin. Ngayon, ang sabi dito ni Jonathan, doon sa kanyang tagadala, pumunta tayo sa kampo ng mga Pilisteo. Yung po mga Pilisteo, yung po yung mga kaaway po ng Israel.
at natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh. Malakas yung kanilang loob na sumalakay sapagkat kasama nila ang ating Panginoon. Yun yung kanilang pananampalataya. Kasama nila ang ating Panginoon. Ano po yung sabi po doon sa aklat po ng Isaias, chapter 40, verse 31? Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Iyon po yung mararanasan po natin kapag po tayo ay nagtiwala ng lubos sa ating Panginoon. Sabi po doon, lalakas tayo at sisigla ang nagtitiwala sa ating Panginoon. Ang sabi doon, lilipad niya tayong parang mga agila at tatakbo ngunit hindi mapapagod. Mayroon pong awit na gano'n, ano po? Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Yan po yung mararanasan po ng mga lingkod ng ating Panginoon na nagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoon. Ang panghuli po, asay po doon, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man pumunta. Ang sabi po doon sa aklat po ng Josue na ating binasa po kanina, chapter 1 verse 9, yun po yung bandang huli. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. Nangako ang ating Panginoon na tayo kanyang sasamahan. Ano po yung sabi po doon sa aklat po ng Mateo, chapter, doon po sa may binasa po natin kanina, 28 verse 20 naman po. Sabi niyo doon, tinan po. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Laging kasama ang ating Panginoon. Ano po? Ng mga lingkod ng ating Panginoon na nagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoon. Amen. Siya po yung lagi natin kasama. Sabi, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo. Pangako po yun ng ating Panginoon sa mga lingkod po niya na nagtitiwala sa magagawa po niya. Ganyan po sabi po doon sa unang Korinto chapter sa Hebreo chapter 13 verse 5. Ano po sabi po doon? Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ganyan po ang magkalinga ang ating Panginoon sa atin bilang mga anak ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Maganda po yung huling bahagi doon sa talata, ano po. Okay siya doon sa una, ano po. Doon sa una sabi doon, wag magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sinabi ni Yahweh, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pangako po yan ng ating Panginoon. Kaya bilang mga lingkod, bilang mga anak ng Diyos na naglilingkod sa ating Panginoon, ito po yung mga tagubili ng ating Panginoon sa atin. Bagaman ito po ay tagubili ng ating Panginoon kay Josue, maaari din po natin itong maging halimbawa para maging kalakasan din po natin. Ano po yung sabi doon? Yung binasa po doon, kanina sa Josue 1:9. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Yun po yung mga bilin ng ating Panginoon sa atin. Nangako siya na tayo kanyang sasamahan. Amen. Ngayon, kung mayroon mang naghihintay na gantimpala sa atin doon sa kalangitan, mayroon din po namang gantimpala para sa atin bilang mga Kristiyano dito sa mundo. Ano po? May gantimpala rin po ang ating Panginoon. Nangako ang ating Panginoon sa atin na palagi niya tayong sasamahan. Isang napakahalagang gantimpala po yun. Umalaman po natin na tayo ay sinasamahan ng ating Panginoon. Amen. Napakahalagang mangyari sa buhay ng isang mananampalataya, sa isang lingkod ng ating Panginoon, yung pagsama ng ating Panginoon. Amen. Nangako siya na pagdating natin doon sa langit, magpakailan-kailan pa man, kapiling na natin doon ang ating Panginoon. Pero dito pa man po sa lupa, nangako po siya na siya ay sasama na sa atin. Amen. Hanggang panahon, habang panahon ay kasama natin siya. Yan po yung pangako doon sa chapter 28 ng Mateo. Hindi tayo iiwan, ipababayaan man. Doon sa Hebreo chapter 13 verse 5.
Unang Pedro chapter 2 verse 21, alam niya yung ating mga sakit at mga paghihirap sapagkat nagdusa rin po siya. Ang kanyang pagmamahal sa atin ay walang hanggan at hindi niya tayo susubukin ng higit sa ating makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ayun po, sabi po sa unang Korinto chapter 10 verse 13. At sabi po doon, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas tayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan natin ito. Amen. Kaya kung tayo ay pinakang nauna na sa ating pamilya na tumanggap sa ating Panginoon o sa ating mga lipunang ginagalawan, ano po, naging kabahagi tayo sa pamilya ng Diyos at tayo ang kanyang kinatawan sa ating mga mahal sa buhay, maging sa ating mga kapitbahay, maging sa ating lipunang ginagalawan. Ano po, tayo po yung maaaring maging kasangkapan ng ating Panginoon. Maaaring tayo ang instrumento ng Panginoon upang kanyang magamit para mapalapit sa kanya ang ibang mga tao at ito yung magbibigay sa kanila ng lubos na kaligtasan. Ang atin pong pagbibigay ng salita ng Panginoon para sa kanila. Kaya po sa umaga pong ito po yung nais ko pong share po sa atin. Ano po? Tayo po bilang mga lingkod ng ating Panginoon, ito po yung mga ipinagbibili ng ating Panginoon sa atin. Nasabi po doon na tayo ay, sabi doon, magpakatatag tayo at lakasan natin yung ating loob. Ano po? Huwag matatakot at mawawala ng pag-asa. Ano po? Sabi pa doon, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Isang napakalaking pasasalamat po natin dapat ang ipagkaloob sa ating Panginoon. Sapagkat nangako ang ating Panginoon na dito pa man, narito pa man tayo sa lupa, kasama na natin ang ating Panginoon. Pagdating natin sa langit, walang hanggan na po nating kapiling ang ating Panginoon doon. Magpakailan-kailan pa man, siya ay kapiling na po natin. Pero dito pa man po sa lupa, kasama na natin ang ating Panginoon. Di po ba nakatutuwang bagay po yun? Kaya salamat po sa ating Panginoon. Ito po yung gusto ko pong i-share po sa ating lahat. Nawa, tayo po ay napagpala ng mga salita ng Diyos sa umagang ito. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Mag-ukol po tayo ng isang panalangin para po sa ating Panginoon. At alam ko na tayo po ay naririnig ng ating Panginoon dahil ayon sa mensahe, kasama natin ang ating Panginoon. Siya po yung nagbibigay ng lakas sa atin. Sabi nga po nung inawit kanina, siya ang kalakasan po natin. Ang Diyos ang kalakasan natin. Ano po? Siya yung nagbibigay sa atin ng lakas. Siya yung nagsusupply ng lakas po sa atin. Kaya patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po yung manalangin sa Panginoon. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Salamat po sa oras na ito, Diyos. Salamat sa mga salita po ninyo na amin pong pinagbulay-bulayan. Pinupuri po namin kayo, Diyos. Nawa po, maging kalakasan po namin ang inyong mga salita. At naway makamtan po namin, Panginoon, ang inyong pong pangako na hindi nyo po kami iiwan, ipababayaan man sa amin pong pamumuhay na ito bilang mga lingkod po ninyo, Panginoon, bilang mga anak ninyo, Diyos. Salamat po, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang buong Door of Faith Philippines, Panginoon, sa amin pong paglilingkod. Patuloy nyo nga pong pagpapalain ng lahat, Panginoon, mula po sa District 1 hanggang sa District 9, Panginoon. Patuloy na ang inyo pong biyaya ay sumagana sa lahat po ng mga distrito, Panginoon. Sa pangunguna po ng mga district supervisor, patuloy na kayo po yung magpapala sa kanilang pamumuno, Panginoon. Salamat po. Nawa po ang lahat po ng inyong pong mga anak, Panginoon, na ginagamit po ninyo upang humayo, O Diyos, ay patuloy na palakasin, patibayan sa kanilang pananampalataya, patatagin sa mga pagsubok na dumadating, Panginoon, na nagkakaroon po ng mga misyon sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa, Panginoon, o sa ibang bayan man, dito po sa aming bansa, Panginoon. Patuloy na inyo pong mga lingkod ay inyo pong gagabayan ng inyo pong makapangyarihang Espiritu, Panginoon.
Salamat po, O Diyos, salamat po. Ano man po yung mga pangangailangan ng lahat na mga gawain po na inilulusad ng inyo pong mga lingkod, Panginoon, ay inyo pong pagpapalain, susuplayan niyo po, Panginoon. Salamat po. Kung sino man po, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, ang mayroong karamdaman sa aking mga kapatid na ito, Panginoon, sa oras na ito ay hinihingi ko po, Panginoon, na siya po ibigay po ninyo ng kagalingan, Panginoon. Tulungan niyo po siya, Panginoon. Nakikilala niyo po siya, Panginoon. Siya po na may karamdaman, O Diyos. Ano man po yung uri ng karamdaman ngayon sa kanyang pisikal na pangatawan, Lord, sa pangalan po ni Jesus, bibigyan niyo po siya ng kagalingan. Right now, in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, salamat po. Salamat po, O Diyos. Kami naniniwala na kayo po yung makapangyarihan, Panginoon, na lagi pong tumutulong sa lahat ng inyong mga anak na umaasa, Panginoon. Salamat po. Pagpapalain niyo po, O Diyos, ang aming pong Pastor Joseph Masaredo, Panginoon. Patuloy na kayo po yung magbibigay sa kanya po ng kalakasan. Kung mayroon man po siyang karamdaman, Panginoon, pagagalingin niyo po siya, Panginoon. Ano man po yung kanyang pangangailangan sa ministry po niya, sa pamumuno po niya, Panginoon, sa buong bansa po namin, Panginoon, sa iglesia po namin, sa buong bansa, na patuloy po na kayo po yung magbibigay sa kanya, Panginoon, ng kahusayan, karunungan, kaalaman, sa pagtuturo at pangangaral ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pagpapalain po ninyo ang bawat mga pastor sa lahat po ng distrito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sa inyo po lahat ang kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Ngayon po umaga ay tapos na po tayo. Salamat po sa mga kapatid po natin na sumunod sa ating mga panalangin. Salamat po sa inyo, sa Panginoon, sa pangalan ng ating Panginoon.